Iba na talaga ang panahon ngayon. Kakaunting kabataan na lamang ang gumagalang sa mga nakatatanda. Hindi tulad noong araw na kapag nakakita ng matanda sa daan ay agad bibigyan ng tulong kapag ito ay nangangailangan. Ikaw, anong masasabi mo sa mga bagong henerasyon? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Maagang maaga pa lamang ay umaalis na ng bahay ang lalaking si Mang Gregorio. Matagal na siyang jeepney driver at ito ang ipinangbubuhay niya sa kanyang pamilya. Madalas siyang makaramdam ng pananakit ng kanyang bewang, ngunit mas nasasaktan naman siya kapag nakikita niya na nagugutom ang kanyang mga anak. Mabuti na lang at may jeep na agad ngayong madaling araw. Salamat naman Mang Gregorio dahil maaga po kayong namasada. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Ganun talaga iho, kailangan kong kumayo ng pera para sa aking pamilya. Dalawa ang aking anak na nag-aaral at may nararamdamang sakit ang aking asawa. Nakangiting sagot ni Mang Gregorio. Maraming mga tao ang nakakakilala sa kanya dahil si Mang Gregorio lamang ang tanging jeepney driver na nanglilibre ng pamasahe sa mga taong may kapansanan. Kaya sa bawat bayan na kanyang madaanan ay maraming mga tao ang bumabati sa kanya. Kilala siya bilang isang lalaki na sobrang sipag. Wala siyang sinasayang na oras at namamasada siya kahit dumaan man ang malakas na ulan. Lumipas ang ilang oras ay may isang babae ang sumakay ng jeep. Kasama nito ang kanyang anak na may problema sa pag-iisip. Ma'am, makikibalik nga po ng bayad doon sa aling may kasamang anak, sabi ni Mang Gregorio. Nang makabalik ang bayad sa kanyang pasahero ay nagulat na lamang ito. Manong, dalawa po kami ng aking anak. Bakit niyo po ibinabalik ang aming bayad? Tanong ng lalaki. Libre ko na po ang inyong anak ma'am. Huwag po kayong mag-alala dahil panata ko na po ito sa aking sarili. Nakangiting sagot ng jeepney driver. Napahanga ang lahat ng mga taong nakasakay sa jeepney. Nang dahil sa kanyang kabutihan ay dumami pa ang kanyang mga kaibigan. Masaya man kung tingnan si Mang Gregorio, ngunit sobrang dami talaga ng problema nito. Sa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay, ay aasikasuhin naman niya ang kanyang asawa. Palagi niya itong pinapasalubungan ng tinapay at gamot, nang sa ganon ay gumaling na ito sa kanyang karamdaman. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Kumain ka na ng tinapay at uminom ka na kaagad ng gamot, sabi ni Mang Gregorio. Wala namang pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi ko ba alam kung ano ba talaga ang aking sakit? Palagi pa rin akong nanlalambot at hindi makatayo, sagot ni Aling Sita. Ipinapakita na lamang ng lalaki na palagi siyang positibo, ngunit ang totoo niyan ay nangihina na siya sa dami ng kanilang problema. Hindi kasi siya makatigil sa kanyang trabaho para alagaan ang kanyang asawa dahil wala namang ibang kumikita ng pera sa kanila. Hindi niya rin ito mapatingnan sa ospital dahil wala naman silang kakayanang makapagbayad ng malaking halaga. Nang makatulog ang kanyang pamilya, ay saglit lumabas si Mang Gregorio upang makalanghap ng sariwang hangin. O Diyos ko, kayo na po ang bahala sa aking pamilya. Pagalingin niyo po ang aking asawa at nawa po'y makapagpatuloy sa pag-aaral ang aking mga anak. Bigyan niyo po ako ng lakas para makapagtrabaho sa pangaraw-araw. Malungkot na sabi ni Mang Gregorio. Palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili kung bakit sila naghihirap. Siya kasi ang padre de pamilya, ngunit hindi niya magawang mapaginhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Lumipas ang 5 araw ay patapos na si Mang Gregorio sa kanyang pamamasada. Napansin niya naman ang isang bag na naiwan siguro ng isa niyang pasahero. Kanino kaya ang mga gamit na to? Naiwan siguro ng isa kong pasahero. Napapakamot na sabi ng lalaki sa kanyang sarili. Naiisip ni Mang Gregorio na gumawa ng masama. Noong buksan niya kasi ang bag, ay nakita niya ang sobrang daming pera. Kung sakaling nakawin niya ito ay maipapagamot na niya sa ospital si Aling Sita at hindi na siya mahihirapan sa pagpapaaral sa kanyang mga anak. Ngunit hindi talaga ganoong klase ng tao si Mang Gregorio. Nang makita niya ang isang ID, ay agad niyang hinanap ang may-ari nito. Maraming salamat po talaga. Ang akala ko po ay hindi nababalik sa akin ang aking mga gamit. Sobrang halaga po sa akin
ng aking mga ID. Pasasalamat ng dalagang si Angela. Walang anuman, iha. Sige, aalis na ako dahil hinihintay na ako ng aking pamilya. Masayang sagot ni Mang Gregorio. Ngunit bago siya umalis ay binigyan pa siya ng babae ng 5,000 piso. Nang dahil sa pagbabalik ng kanyang gamit ay nakatanggap siya ng biyaya mula sa Panginoon. Sobrang laki naman po nito, ma'am. Parang hindi ko po kayang tanggapin ang ganito kalaking halaga ng pera. Nahihiyang sabi ni Mang Gregorio. Wala pong problema. Mabuti po kayong tao, kaya nararapat lang po kayong bigyan ng gantimpala. Pasalamat pa nga po ako sa inyo dahil kayo po ang nakakuha ng aking mga gamit. Nakangiting sagot ni Angela. Nang dahil doon ay masayang umuwi ng bahay si Mang Gregorio. Bumili siya ng masarap na ulam at maraming gamot ng kanyang asawa. Sige lang, kumain lang kayo. Malaki ang kinita ko ngayong araw. Mahal, magpagaling ka lang at huwag kang mag-alala sa akin. Nakangiting sabi ni Mang Gregorio. Masayang-masaya ang lalaki matapos niyang makita ang kanyang pamilya na kumakain ng masarap na pagkain. Nalaman niya sa kanyang sarili na ganito pala ang pakiramdam kapag marami kang pera. Patuloy si Mang Gregorio sa kanyang pagtatrabaho dahil hindi porket nakatanggap siya ng 5,000 ay pwede na siyang magpahinga. Isang araw naman ay may isang ulyaning matanda ang palaging pinupuntahan ang kanyang pamangkin na isang doktor. Ito lang ang tanging nakakapagpasaya kay Lolo Jimmy, ang palaging makita ang kanyang apo. Lolo naman, palagi naman po akong pupunta sa bahay niyo. Huwag na po kayong mag-abala sa pagpunta dito. Napapakamot na sabi ni Dr. Andrew. Apo naman, gusto ko lang naman makita kung maayos ba ang iyong kalagayan. Gusto ko lang alagaan ka kahit malaki ka na. Nag-aalalang sagot ng matanda. Natatawa na lamang ang binatang doktor dahil siya pa rin ang iniisip ng kanyang lolo. May pagkaulyanin na kasi ito kaya sa pangaraw-araw ay palagi siyang binibisita. Kilala na nga ito ng ibang mga empleyado doon kaya sanay na ang mga ito na makita si Lolo Jimmy sa ospital. Malayo talaga ang bahay ng matanda at nilalakad lamang nito ang papunta sa ospital upang makita niya ang kanyang apo na si Andrew. Hindi naman ito maasikaso ng binata kasi masyado siyang busy sa kanyang propesyon. Ay nako, si Lolo talaga. Hindi makatiis na hindi ako makita sa loob ng isang araw. Paano naman kasi ay isang bata pa rin ang tingin niya sa akin? Natatawang sabi ni Andrew. Nakakatuwa nga ang lolo mo. Hindi ka niya nakakalimutan at sa tingin ko ay gusto ko pa rin niyang alagaan. Natatawang sabi ng isang nurse. Si Lolo Jimmy kasi ang nagpalaki kay Andrew simula bata pa lamang ito. Maagang namayapa ang kanyang lola kaya mag-isa siyang inalagaan ng matanda. Ang kanyang nanay kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ganito rin naman ang kanyang ama. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob dahil naiparamdam naman ni Lolo Jimmy ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Wala na atang hinahangad pa sa buhay ang binatang si Andrew kundi ang mabigyan ng masaganang buhay ang kanyang lolo. Ilang beses na niya itong ikinukuha ng tagapag-alaga, ngunit agad na umaalis sa trabaho. Tinatapangan kasi ito ni Lolo Jimmy dahil ang gusto niya lang na mag-alaga sa kanya ay ang kanyang apo. May pera man ang matanda, ngunit hindi ito sumasakay sa kahit na anong transportasyon. Ang nasa isip kasi nito ay sobrang laki ng bayad dahil ulyanin na talaga ang matanda. Nag-iipon ito ng pera para mabilhan ng bagong sasakyan si Andrew. Regalo niya daw ito para sa darating na kaarawan ng kanyang apo. Habang namamasada si Mang Gregorio ay palagi nitong napapansin na naglalakad tuwing umaga ang isang matandang lalaki. Lolo, sumakay na po kayo dito. Saan po ba ang punta nyo? Palagi ko po kasi kayo napapansin na naglalakad lamang patungo sa kabilang bayan. Nakangiting sabi ni Mang Gregorio. Hindi na kailangan. Ang mahal naman ng pamasahe, kaya naglalakad na lang ako. Huwag mo nga akong minamaliit dahil hindi pa ako matanda. Seryosong sagot ni Lolo Jimmy. Natatawa na lamang si Mang Gregorio nang dahil sa sagot ng matanda. Napansin ng lalaki na parabang ulyanin na ito, kaya mabilis itong mag-init ang ulo. Huwag po kayong mag-alala, isasakay ko naman po kayo ng libre. Sa tuwing makikita niyo ako,
Ay parahin niyo lang ako. Nakangiting sabi ni Mang Gregorio. Nang dahil doon ay sumakay sa jeep ang matanda. Sa paglipas ng ilang minuto ay pumara ito sa harapan ng ospital. Maraming salamat, pero wag mo akong mamaliitin dahil hindi pa ako matanda. Nakasimangot na sabi ni Lolo Jimmy. Natawa na lamang ang jeepney driver, pati na rin ang iba pang mga pasahero. Nawala ang pagod na nararamdaman ni Mang Gregorio nang dahil sa matandang ito. Ay nako, ang matatanda talaga. Hindi pa rin matanggap na mahina na sila. Natatawang sabi ni Mang Gregorio sa kanyang sarili. Sa pang-araw-araw ay inihahatid ito ng lalaki sa ospital. Naiisip nito na baka nagpapatingin ito dahil mayroon na itong nararamdaman. Naglalakad patungo sa malayong lugar para lamang makatipid ng pera nang sa ganon ay maipagamot ang kanyang sarili. Ang hirap talaga ng buhay lalo na kapag matanda na. Pero huwag ka mag-alala lolo, hinding-hindi kita pagbabayarin. Nawawala naman ang pagod ko nang dahil sa'yo, sabi ni Mang Gregorio. Palagi siya nitong sinusungitan kapag pababa na ito ng jeep. Nagpapasalamat nga ito ngunit palaging bukang bibig na huwag siyang mamaliitin. Lolo, sobrang bilis niyo naman po nakapunta dito. Sobrang aga pa, kaya dapat ay nagpapahinga pa po kayo. Nag-aalalang sabi ni Andrew. Ano ka ba apo? Gusto lang naman kitang makita. Sumasakay naman ako ng jeep, kaya mabilis akong nakakapunta. Seryosong sagot ni Lolo Jimmy. Ano? Gumagastos pa kayo, Lolo? Paano po yan kapag lumampas kayo? Alam niyo po ba ang pauwi? Lolo Jimmy naman, ako na lang po ang pupunta sa inyo tuwing may libre po akong oras. Nag-aalalang sabi ng binata. Napatahimik na lamang si Lolo Jimmy at naiinis sa mga naririnig mula sa kanyang apo. Ibinababa niya naman ako dito dahil alam niya naman kung saan ako pupunta. Kahit isang beses nga ay hindi niya ako pinagbayad ng pamasahe. Seryosong paliwanag ng matanda. Ang akala kasi ni Mang Gregorio ay mahirap lamang ang matandang ito. Ngunit ang hindi alam ng lalaki ay mayaman ito at higit sa lahat ay may doktor na apo. Isang araw ay nakita ng jeepney driver si Lolo Jimmy na nasa malayong lugar. Para bang hindi nito malaman kung saan siya nakapunta. Pati na rin si Andrew ay kinakabahan dahil ito ang unang beses na hindi siya binisita ng kanyang lolo. Lolo, ano po ang ginagawa niyo dito? Ang layo na po nang napuntahan niyo. Tanong ni Mang Gregorio. Saan ba ang papuntang ospital? Naliligaw na ata ako. Sagot ng matanda. Agad itong pinasakay ng lalaki upang ihatid sa ospital. Nakita naman ito ng babaeng si Angela na kung minsan ay napagbalikan ng gamit ni Mang Gregorio. Kayo po pala yan, Mang Gregorio. Ano po ang nangyari kay Lolo? Kilala ko po siya, kaya ihahatid ko po siya sa kanyang pupuntahan. Nag-aalalang sabi ni Angela. Ilang minuto ang lumipas ay nakapunta na sila sa ospital. Agad namang lumabas ang doktor na si Andrew upang pagsabihan ng kanyang lolo. Mabuti na lang at si Mang Gregorio ang nakakita sa kanya. Kung hindi, ay baka nawala na si Lolo Jimmy. Napapailing na sabi ni Angela sa kanyang nobyo. Maraming salamat po sa pag-iintindi kay Lolo. Huwag po kayong mag-alala dahil ako na po ang bahala sa inyo, sabi ni Dr. Andrew. Apo, siya ang sinasabi ko sa'yo na palagi akong inililibre ng pamasahe. Palagi niya raw kasi ako nakikita na naglalakad patungo dito. Nakangiting sabi ni Lolo Jimmy. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Angela matapos itong malaman na natutulungan din pala ng jeepney driver ang lolo ng kanyang nobyo. Kahit na ako ay natulungan ni Mang Gregorio, siya ang sinasabi ko sa'yo na nagbalik ng aking mga gamit. Kung hindi dahil sa kanya ay baka sobrang dami ko ng problema, paliwanag ni Angela. Saglit ay nagkakwentuhan sila tungkol sa mga pangyayari. Sobrang dami na palang naitulong sa kanila ni Mang Gregorio kahit hindi naman talaga nila ito kakilala. Dito nalaman ng jeepney driver na mayaman pala ang matandang lalaki. Hindi niya akalain na doktor ang apo nito at wala pala talaga itong sakit. Natuwa na lamang si Andrew sa kanyang mga nalaman dahil malaking tulong ang nagawa sa kanila ni Mang Gregorio. Balak niya itong puntahan sa bahay at bigyan ng gantimpala sa kanyang mga nagawa.
Kinabukasan ay napagpasyahan ni na Andrew at Angela na puntahan ang jeepney driver sa kanilang bahay. Kasama nila si Lolo Jimmy upang makilala nito ng lubusan ng lalaki. Tumulo na lamang ang kanilang mga luha matapos nilang makita na sobrang hirap pala ng buhay ng jeepney driver. Siya lamang ang nagtatrabaho dahil may sakit pala ang asawa nito. Mang Gregorio, ito nga po pala ang mga pagkain. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin, sabi ni Angela. Mang Gregorio, gusto ko po sanang gamutin ang inyong asawa ng libre. Ako na po ang bahala sa kanya. Dalhin niyo lang po siya sa ospital at pangakong wala po kayong babayaran, dagdag ni Andrew. Ang masungit na si Lolo Jimmy naman ay niyakap ang lalaki. Para bang ito ang unang pagkakataon na makita ni Andrew na mabait ang kanyang lolo sa ibang mga tao. Hindi nagtagal ay naipagamot na nila sa ospital ang kanyang asawa. 1 buwan lamang ang lumipas ay nanumbalik ang lakas ng katawan ni Aling Sita. Nagpahinga pa ito ng 1 buwan sa kanilang bahay at hindi nagtagal ay sinabihan ito ni Andrew kung pwede ba itong maging tagapag-alaga ni Lolo Jimmy. Sige na Gregorio, sa amin na kayo tumira at pangakong ako na ang magpapaaral sa mga anak mo. Para naman may kasama ako sa aking bahay at para may kasama ako sa pagdalaw sa aking apo, seryosong sabi ni Lolo Jimmy. Nang dahil doon ay muli silang nagtawanan dahil muli nilang nakita ang galit na mukha ng matanda. Ngunit galit ito sa magandang paraan dahil gusto nito na tumira sila sa bahay nito. Sige po Lolo Jimmy, sa totoo lang po ay nahihiya po kami sa inyo. Hayaan niyo po at sa susunod na linggo ay sa inyo na po titira ang aking pamilya. Natatawang sagot ni Mang Gregorio. Simula noon ay mas lalo pang naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Naging masaya ang matanda sa piling ng pamilya ng jeepney driver. Inaalagaan ni Aling Sita si Lolo Jimmy at hindi ito nagiging masungit sa kanya. Sa wakas ay nakahanap rin si Andrew ng mag-aalaga sa kanyang lolo. Hindi na ito nangungulit sa kanya sa tuwing nag-aasikaso siya ng kanyang mga pasyente. Pero kahit na ganon ay madalas niyang binibisita ang matanda at pinapasalubungan ng maraming mga pagkain. Hindi na rin nahihirapan si Mang Gregorio sa kanyang pagtatrabaho dahil may sumasagot na sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Laking pasalamat niya sa Diyos dahil bumalik sa kanya ang kanyang mabubuting nagawa sa iba. Lolo, kumusta na po kayo? Tanong ni Andrew habang kasama nito si Angela. Okay naman ako, apo. Masaya ako na nandito ang pamilya ni Gregorio. Tuwing nakikita ko ang kanyang mga anak ay naalala kita noong bata ka pa. Sige na at umalis ka na dahil baka marami ka pang gagawin, sagot ni Lolo Jimmy. Nagkatawanan na lamang sila dahil sa mga oras na ito ay agad siyang pinapaalis ng kanyang lolo. Lolo Jimmy naman, dati naman ay gusto niyo po akong palaging makasama. Pero bakit pinapalayas niyo kaagad ako? Natatawang tanong ni Andrew. Hindi naman sa ganun. Tara na nga at sumabay na kayo sa pagkain ng hapunan. Nagluto si Sita ng masarap na adobo. Gustong gusto ko talaga ang luto niya dahil parehas silang masarap magluto ng lola mo, sagot ni Lolo Jimmy. Isang malaking biyaya talaga ang natanggap ng mabuting jeepney driver. Kapag gumagawa ka talaga ng maganda sa iyong kapwa, ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng grasya. Malaking tulong din naman sila para sa matanda dahil nagkaroon ito ng bagong pamilya. Ipinagpatuloy ni Mang Gregorio ang kanyang pagiging isang jeepney driver at mas lalo pang dumami ang kanyang mga kaibigan. Naging masaya ang maraming tao matapos malaman ng mga ito na naging maganda na ang buhay nila. Naging marami rin ang mga bisita ni Lolo Jimmy nang dahil kay Gregorio. Ibang saya ang naibibigay nila sa matanda. Masaya talaga kapag marami kang kaibigan. Yung naging kaibigan mo sila nang dahil sa iyong mabubuting nagawa. Hindi yung kaibigan mo sila nang dahil sa mga bisyo. Ang simpleng pagtulong ay pwedeng magresulta ng isang magandang bagay. Ang pagmamahal sa iyong kapwa ay parang pagmamahal mo na rin sa ating Panginoon. Hindi naman porket mahirap ka ay wala ka nang maitutulong sa iba. Ang maliit at malaking pagtulong ay parehas lamang pagtulong. Ang mahalaga ay wala kang ginagawang masama. Mahirap ang buhay, ngunit mas mahirap ang maging masama.
Magpatuloy lamang tayo sa ating buhay at ibigay natin sa Diyos ang ating tiwala. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.